Kabanata 451. Sinisi ni Simon Zimmer, si Harvey York, hindi yon ang gusto kong pag-usapan ka. Pag-isipan mo ito, noong ikaw ay nasa Niamey sa mga nakaraang taon. Basura, talunan, basura, iyon ang inilarawan ng mga tao sa iyo. Pagprotekta kay Mandy, pagprotekta sa pamilyang Zimmer. Paano mo kami protektahan? Gamit ang iyong bibig. Ngumisi din si Lillian Yates, upang umasa sa pagyayabang ng bibig mo. Harvey, pakiusap ko sa iyo, mayroong limitasyon sa pagmamalaki. Ngumiti si Harvey, ama, ina, ang sitwasyon ngayon ay naiiba na sa Niamey. Kailangan kong humiga sa Niamey, ngunit ngayon bumalik ako dito sa Buckwood. Ang hari ay bumalik, kahit si Mandy Zimmer ay hindi nakinig dito ngayon. Sinulyapan niya si Harvey at sinabi, Harvey, pwede ba na mas makatotohanan? Bumalik ang hari, kahit na may kakayahan ka, kailangan mo pa ring magtrabaho ng mahirap at gumawa ng isang maliit na pag-unlad. Akala ko nagbago ka na sa mga araw na ito, at gayon paman, ganito ka pa rin. Maaari mong bang tanggalin ang mapagmataas na pag-uugali mo? Hindi mo ba ito gawing mas madali para sa akin? Bumantong hininga si Harvey at sinabi ng maayos, Mandy, kailangan mong magtiwala sa akin. Mapoprotektahan kita at ang Zimmer family. Ito ay tungkol sa iyo. Ikaw, si Mandy ay namumutla sa galit sa ngayon, nagbago si Harvey noong siya ay nasa Niamey. Pagkatapos ng lahat, naramdaman niya na hindi siya ikinasal sa maling tao. Gayunpaman, bakit ito naging ganito pagdating niya sa Buckwood? Pwede bang siya ay nasisilaw sa gateway at ningning ng Metropolis? Malamig na sinabi ni Mandy, okay, kaya mo ba akong maprotektahan? Halika at patunayan ito sa akin. Ipakita na kaya mong protektahan kami. Ngayon, nais ni Lolo na magpakasal ako sa isang tao mula sa pamilyang Silva. Kung ikaw ay may kakayahan, gumawa na ang buong pamilyang Silva ay lumuhod sa iyo ng isang utos. Ito, ilang sandali ay napatigil si Harvey, kung 3 taon na ang nakalilipas, hayaan ang pamilya Silva na lumuhod sa harap niya, ay isang bagay na walang kabuluhan. Isang sapat na tawag lang sa telepono. Gayunpaman, naiiba ang mga bagay ngayon. Ang kanyang nakaraang pag-aayos ay kinakailangan na unti-unting inaaktibo, at kailangang kumuha ng oras. Bukod dito, ang pag-alis ng pamilya Silva ay gagawin lamang mas mapagbantay sa kanya sa Yorks. Hindi ito maging kaaya-aya sa susunod na plano ni Harvey at itutulak pa ang pamilyang Zimmer sa kurbada. Hindi ito pinuprotektahan ng pamilyang Zimmer. Sa halip, makakasama ito sa pamilyang Zimmer. Hindi mo ito magagawa, tama. Kung hindi mo kaya, pagkatapos ay ihinto ang lahat ng mga malalaking pag-uusap sa hinaharap. Galit na galit si Mandy kaya bumagsak ang luha niya. Ang live-in na asawa na ito, hindi ba niya hayaan na mabuhay siya ng kaunting araw sa kapayapaan? Si Simon at ang kanyang asawa, ay itinuro sa ilong si Harvey at sinumpa, lumabas. Kami, ang pamilyang Zimmer ay hindi maligaya pagdating sa iyo. Hindi, ama, ina, dito lang siya. Mandy, ano ang mali sa iyo? Ikaw pa rin ay malambot ang puso sa oras na ito. Hindi ako magpapakasal sa pamilyang Silva. Ako ay may asawa na. Maputla na sinabi ni Mandy. Bagaman ang live-in na asawa na ito ay tulad ng isang tagagawa ng problema. Siya pa rin ang kanyang asawa pagkatapos ng lahat. Nagpakasal sila ng 3 taon. Kahit na ang isa ay magkaroon ng pagmamahal sa aso pagkatapos itaas ito para sa tulad ng isang panahon, hayaan ang isang tao. Dinala ni Mandy si Harvey sa kanyang bagong silid-tulugan, at nagbuntong hininga, at sinabi, Harvey, alam kong desperado ka sa pagkamit ng mga resulta at nais na mabuhay tulad ng isang tao. Ang iyong mga pagsisikap sa Niamey ay hindi napansin. Ngunit ito ay Buckwood, hindi na ito Niamey. Kahit kami, ang pamilyang Zimmer, ay dapat mag-ingat sa bawat hakbang na ginagawa namin sa lugar na ito, kalimutan mo na.
Dapat mong ipangako sa akin na magsisimula ka magsikap at manatiling masipag. Naniniwala ako na kaya mo. Kahit na wala kang malaking mga nakamit, hanggat maaari kang maging isang white-collar na manggagawa, hindi kita iiwan. Sinubukan ni Mandy na hikayatin siya ng taing team. Ito ay walang alinlangan ang kanyang minimum na kinakailangan. Nag-isip sandali si Harvey at sinabi, Mandy, maniwala ka sa akin, bigyan mo lang ako ng 1 taon hindi, kalahating taon ay gagawin ko. Ipapaalam ko sa iyo na ako ang hari ng Buckwood. Kabanata 452. Manahimik. Ayokong makinig sa mga hindi makatutuhanang mga pantasya. Harvey, ilang taon ka na? Sa palagay mo ay ikaw pa rin isang 3 taong gulang na bata. Hindi ba tayo magiging mas makatutuhanan? Kahit na wala ka, basta kumuha ka ng 1 hakbang sa 1 oras, maniniwala ako na kaya mo. Bamantong hininga si Mandy Zimmer, binuksan ni Harvey York ang kanyang bibig ngunit hindi alam kung ano ang sasabihin. Sa oras na ito, hindi naniniwala si Mandy sa sinabi niya. Pagkatapos ay kumuha si Mandy ng suit mula sa aparador. Ako ay binili ito para sa iyo. Isuot ito bukas at pumunta sa party ng pamilya. Pakiusapan ko si Lolo at hayaan siyang ibigay sa iyo ang isa pang pagkakataon. Ngunit dapat mong tandaan na hindi ka na mababaliw tulad ngayon, okay? Bamantong hininga si Harvey at sinabi, okay, makinig ako sa iyo. Nakaramdam din siya ng walang magawa matapos itong sabihin. Sa Niyamhi, sinabi niya na siya ang CEO ng York Enterprise, ngunit tumanggi si Mandy na maniwala sa kanya. Ngayon na siya ay dumating sa Buckwood, sinabi niya na siya ay kayang maprotektahan ang pamilyang Zimmer, ginawa pa rin ni Mandy na hindi naniniwala sa kanya. Hindi lang si Mandy ang hindi naniniwala sa kanya, ngunit ang buong pamilya Zimmer ay hindi rin naniniwala. Si Harvey ay tunay na walang pagsasalita. Isang tahimik na gabi. Maaga sa susunod na umaga, binigyan ni Lillian Yates si Harvey, na natutulog sa sofa, ng 1 sampal sa mukha upang gisingin siya. Talunan, gumising ka na kaagad. Kailangan mong pumunta upang makakuha ng diborsyo ng mga papeles kasama si Mandy ngayon. Si Simon Zimmer na nakatitig kay Harvey at malamig na sinabi. Sumimangot si Harvey at sinabi, Ama, nasa amin ito. Ako ay hindi ako makikipaghiwalay kay Mandy. Amin ang bagay na ito. Mayroon ka bang pangwakas na sasabihin? Harvey, hayaan mo akong sabihin ko sa iyo ito. Kami, ang pamilyang Zimmer, maaari mong hayaan kang maging live-in son-in-law sa araw na ito at maaari ka ring itaboy sa labas ng pamilya Zimmer ngayon. Sa palagay mo ba ay maaari kang umasa sa pamilya Zimmer para lang sa buong buhay mo? Kami, ang pamilyang Zimmer, ay hindi nangangailangan ng isang talunan. Hindi ka katumbas ng halaga. Patuloy na pinaglaruan ni Simon si Harvey at nais na i-drag up siya. Lumabas si Mandy sa silid sa sandaling ito. Niyakap niya ang braso ni Harvey at sinabi, Ama, Inay, huwag na nating sabihin ang ganito. Ako ay nilinaw na nito na hindi ko siya hihiwalayan. Dadalhin ko siya sa party ng pamilya ngayong gabi. Gagawin ko na mamagitan din kay Lolo para sa kanya. Sinisikap ni Simon at sinabi, mamagitan. Nagalit siya dahil sa malaking shot kahapon. Hindi magawa ng matanda na maghintay na siya ay mang-agaw sa kamatayan ngayon. Ano ang gamit ng pakiusap sa kanya? Sinabi ni Mandy, Ama, maaari kang maglagay ng isang mabuting salita para kay Harvey. Mangyaring, matagal nang tinitigan ni Simon si Harvey. Siya noon ay tiningnan ng tinukoy ni Mandy. Alam niya ang pagkatao ng kanyang anak na babae. Alam niyang kaya niya hindi baguhin ang kanyang isip sa sandaling siya ay nagpasya na gawin ang pinaniniwalaan niya ay tama. Una niyang naisip na tiyak si Harvey na hiwalayan si Mandy sa oras na ito. Hindi niya inisip na ganoon si Mandy ay may malalim na pag-ibig sa live-in son-in-law na ito. Ano ang kalapastangan? Nagkatinginan sina Simon at Lillian, nagbubuntong hininga ng walang magawa. Si Cynthia Zimmer, na nasa tabi, ay tumingin kay Harvey na may pag-aalipusta. Ang kanyang murang bayaw ay masyadong walang kahihiyan.
Lahat siya ay umasa sa kanyang kapatid na babae upang maprotektahan siya. Ang nasabing tao ay tunay na walang kahihiyan. Sa gabi sa isang maliit na restaurant sa Buckwood, ang pamilyang Zimmer ay nakarating lamang sa Buckwood nang walang suporta mula sa isang malaking pamilya. Sa makatuwid, hindi sila maaaring mag-book ng isang mahusay na restaurant. Pagkatapos ng lahat, ang negosyo ng pamilya Zimmer ay hindi pa nagsimula, at wala silang maraming koneksyon doon. Si Simon ay mabuti na sa kakayahang magawang e-book ang malaking silid na ito sa restaurant. Ang pamilyang Zimmer ay itinuturing na pangalawang klase ng pamilya noong sila ay nasa Niemhi. Gayunpaman, ngayon, halos hindi sila isang third class na pamilya ng pinakamahusay kung kailan nakarating sila sa Buckwood. Iyon ay nasa kaso kung saan mayroon silang mga proyekto mula sa pamilyang Silva at ang Naiswells. Kung walang ganoong kooperasyon at ang Silva ang welcome party ng pamilya kahapon, ligtas ito na ipagpalagay na walang nakakaalam tungkol sa pamilyang Zimmer. Tulad ng kagabi, dahil ang malaking shot ay hindi lumitaw, ang pagkakataon para sa pamilya Zimmer na tumaas ay nawala. Ngayon, imposible para sa pamilyang Zimmer na magkaroon ng parehong pagkakataon. Ito ay magiging lubos na komplikado. Nang ang lima sa kanila ay lumakad sa silid, ang mga ekspresyon ng pamilya Zimmer ay kakaiba. Ang live-in na manugang na ito ay sinira ang lahat para sa pamilyang Zimmer. Paano pa siya maglakas loob na pumunta? Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Kabanata 453. Hoy, talunan! Sinira mo ang lahat para sa pamilya Zimmer, at gayon pa man ay nang-ahas kang lumapit. Sa palagay mo ba ay hindi kami maglakas loob na talunin ka? Kung hindi ito para kay ikatlong uncle na humihiling sa iyo sa harap ng matanda, papatulan kita at papatayin ngayon. Basura, kang lalaki. Nanatiling tahimik si Harvey York. Ang lahat ng mga mata ay nahulog agad kay Harvey, malamig ang mukha ni Senior Zimmer, upang huwag pansinin si Harvey at iba pa. Ito ay dahil lamang ito ay Buckwood. Si Simon Zimmer ay may ilang mga koneksyon, at siya din ang nakipag-ugnay sa pamilya Silva. Iyon ang dahilan kung bakit iginagalang pa rin siya ni Senior Zimmer. Kung ito ay sa Niemhi, si Harvey ay matagal nang pinalayas dahil sa kanyang pagkatao. Gayunpaman, kahit na, hindi man niya tiningnan si Harvey at ang iba pa sa mata sa sandaling ito. Kasalukuyang nagustuhan ni Senior Zimmer si Queen Zimmer sa pamilya ang pinaka-gusto niya ngayon. Pagkatapos ng lahat, malapit nang magpakasal si Queen sa pamilyang Silva. Sa bagay na ito, maging ang pangako ni Zack Zimmer na hindi maaaring tumugma ang pamilya sa katayuan ng pamilya ni Queen. Walang nagmamalasakit. Ang pamilya ni Mandy Zimmer ay maaari lamang maghanap ng isang lugar upang maupo. Gayunpaman, nang malapit na silang kumuha ng upuan, biglang may narinig na boses. Pangatlong uncle, ito ang Buckwood, hindi ang Niemhi ngayon. Sinabi ni Lolo na isa na kami ngayon sa upstart ng mga negosyo sa Buckwood. Ang ilan sa pamilya ay kailangang baguhin ang mga patakaran. Kaya, hindi ka makaupo rito. Ito ay si Zack na nagsalita, at ang kanyang pagtatalo ay nakakaengganyo sa ngayon. Anong ibig mong sabihin? Hindi nasisiyahan si Simon, ako ang nag-book ng hotel na ito gamit ang aking mga koneksyon. Ngayon, kaya kung kahit saan ako umupo. Pangatlong tiyo, huwag magalit. Makinig sa bagong mga patakaran ng pamilya Zimmer. Tumayo si Zack gamit ang kanyang mga braso. Sinabi ni Lolo na ang mga upstarts ay dapat kumilos tulad ng isa. Kahit na ito ay isang panloob na pagtitipon sa loob ng pamilya ngayon, darating ang Young Master Silva sa lalong madaling panahon, kaya dapat tayong maging mas partikular at ipakita ang kadakilaan. Pagkatapos lamang natin maipakita na ang pamilya Zimmer ay may pundasyon upang maging isang upstart. Para sa mga ito, kami, ang pamilya Zimmer, ay nag-book ng isang kabuoang 4 na lamesa, bawat isa ay may 16th na upuan. Gayunpaman, ang sinumang nakaupo sa kung aling posisyon ang itinakda ng mga patakaran. Halimbawa, ang unang lamesa ay nakalaan para sa mga tao na nag-ambag ng higit sa 1.5 milyon sa pamilya Zimmer.
Ang pangalawang lamesa ay nakalaan para sa mga taong mayroong ambag ng higit sa 154,000 sa pamilyang Zimmer. Ang pangatlong lamesa, para sa mga taong nag-ambag ng 15,000 sa pamilyang Zimmer. Ang huling lamesa ay para sa mga taong walang kontribusyon sa pamilyang Zimmer. Si Zack ay mukhang proud. Ang aming linya ay palaging nag-ambag ng marami sa pamilyang Zimmer, kaya kami ay pinamamahalaang umupo sa unang lamesa. Si Queen at ang kanyang pamilya ay magiging mga maharlika ng pamilya Zimmer mula ngayon. Sa makatuwid, sila rin ay nakaupo sa unang mesa, tulad ng para sa iba, nakaupo sila sa pagkakasunod-sunod. Natatakot ako na ang iyong pamilya ay maaaring gumawa lamang ng huling mesa. Si Lillian Yates ay nanligaw, matagumpay na si Mandy at nakuha ang Commercial Center Project sa Niamey. Hindi ba itinuturing na isang kontribusyon? Ngumiti si Zack at sinabi, ito ay talagang kontribusyon. Ngunit hindi mo alam kung ano ang nagawa mo. Sa oras na ito, ang pamilya Zimmer ay nagdusa ng pagkawala ng halos hindi bababa sa ilang milyong dolyar dahil sa iyong tanga na manugang. Sa kasong ito, gusto mo pa bang umupo sa unang mesa? Upang hayaan kang umupo sa huling lamesa ay higit pa sa mapagbigay. Ang isa pang miyembro ng pamilyang Zimmer ay tumayo at sinabi na may isang mapanunuya na hitsura. Senior Zimmer, sa aking opinyon, ang kontribusyon ni Third Uncle sa pamilya Zimmer ay hindi kahit 2,000 dolyar. Nagdusa pa ang pamilyang Zimmer sa pagkawala dahil sa kanila. Sila ay makaupo sa ika-4 na lamesa ay hindi patas sa ibang mga kamag-anak. Iminumungkahi ko ang pagdaragdag ng isa pang lamesa para sa mga mayroong negatibong kontribusyon. Tama, sang-ayon ako. Tumanggo ang iba pang mga miyembro ng pamilyang Zimmer isa-isa. Oo, hayaan ang waiter na magdagdag ng isa pang lamesa upang kayo ay maiintindihan kung ano ang ibig sabihin ng mag-ambag sa family. Walang alinlangan na sang-ayon si Senior Zimmer at malamig na sinabi sa sandaling ito. Kabanata 454. Di nagtagal, dumating ang isang waiter at nagtayo ng isang maliit na mesa bilang kanilang hiniling. Mayroon lamang tsaa, gulay, at tofu sa lamesa, bukod sa mga mangkok at chopstick. Nakita ng mga naghihintay na tao ang nangyayari. Sa ngayon, sila ay ang pagtingin sa pamilya ni Simon Zimmer na may pangungutya sa kanilang mga mata. Sige, umupo ng mabilis. Huwag tumayo. Ito ay nakakahiya. Sinabi ni Zack Zimmer na may ngiti, maputla ang mukha ni Simon. Gayunpaman, sa huli, siya ay maaari lamang kagatin ang kanyang mga ngipin at lumakad upang umupo. Pagkatapos ng lahat, sila ay mga miyembro pa rin ng pamilya Zimmer. Kahit na may ilang koneksyon si Simon sa Buckwood, ano ang magagawa niya sa ganitong sitwasyon? Ang iba pang mga miyembro ng pamilya Zimmer ay tama na sumunod. Ang basura na ito, si Harvey York, ay sumira sa reputasyon ng pamilya Zimmer kagabi. Maalala na hindi sila hinihimok sa labas ng pamilya. Sa sandaling ito, biglang hinawakan ni Harvey si Mandy Zimmer sa kanyang palso, lumingon, at sinabi, Zack, dahil napakadaldal mo, hayaan mo akong tanungin, kung aling lamesa dapat makaupo kung nag-ambag ka ng 150 milyong dolyar sa pamilyang Zimmer. Walang pakialam si Harvey. Inalis niya ang 150 milyong dolyar. Ang 51% na pagbabahagi ng pamilya Zimmer na nakuha niya dati. Mula sa pananaw na ito, nag-ambag siya ng 150 milyong dolyar sa pamilyang Zimmer. Kung wala itong maraming pera, ang pamilya Zimmer ay hindi karapat-dapat na pumunta sa Buckwood sa sandaling ito. Natigilan ang buong karamihan nang sinabi ni Harvey ito. Lahat ay nakatingin sa kanya, at ito ay tulad ng isang, hahaha. Ang karamihan ng tao ay sumabog sa pagtawa pagkatapos ng 12 segundo. Tumawa ang lahat ng ganyan sa kanilang sumasakit ang tiyan. Senior Zimmer, pinatawad ko na ang taong ito. Naniniwala talaga ako na tanga siya kahapon. Hahaha, 150 milyong dolyar. Mabuti na lang sila kung maaari silang kumuha ng 150,000 dolyar.
hindi ko inaasahan na ang reputasyon ng ikatlong tiyo ay nilinis ng live-in son-in-law na ito. Nais ni Senior Zimmer na mag-ayos ng isa pang kasal para kay Mandy, ngunit tinanggihan niya ito dahil sa tulala na ito. Pinatawa mo ako, gayunpaman, mas mahusay na magkaroon ng $150 milyong na manugang kaysa sa manugang na lalaki ng pamilya Silva. Hahaha, tumahimik si Simon, may mga naiinis at kakaibang tingin sa buong paligid. Sa kanilang pananaw, ang pamilya ni Simon ay lahat mga dumi. Sa sandaling ito, hindi makapaghintay ang pamilya ni Simon na maghanap ng pambungad para makasingit. Kahit na sila ay napahiya ang kanilang sarili kapag sila ay nasa niyanghi dati, hindi ito ganoong nakakahiya bilang ganito. Nagalit si Mandy. Sinulyapan niya si Harvey. Nakalimutan mo ba ang sinabi ko sa iyo kagabi? Harvey, nais mo bang ipahiya ako? Nais mo bang maging malupit ako at hiwalayan ka? Walang magawa si Harvey, ngunit nag-ambag ako ng $150 milyong sa pamilyang Zimmer. Sa kasamaang palad, ang lahat ay wala na sa mood sa mga biro ni Harvey sa sandaling ito. Ito ay dahil ang pangunahing tao ay narito na. Si Brent Silva mula sa pamilyang Silva. Sa sandaling ito, ang lahat ng mga miyembro ng pamilya Zimmer ay tumayo, kasama na si Senior Zimmer. Lahat sila ay nagtipon sa pasukan ng silid, samantala, si Brent ay nakasuot ng casual na suit. Siya pagkatapos ay humingi ng tawad, paumanhin na panatilihin kang naghintay. Ang trapiko sa Buckwood ay medyo congested. Ikaw dapat ay sobrang pagod, young Master Silva. Ikaw ay hindi nahuli, sinabi ni Senior Zimmer na may malasakit na pagsasalita. Kahit gaano pa siya ipinagmamalaki sa pamilya, alam niya ang kanyang paninindigan nang makilala niya ang mga tagalabas, lalo na ang batang master ng pamilyang Silva, ang unang klase ng pamilya sa Buckwood. Kung naglalagay pa rin siya ng hangin sa harap ng gayong tao, hindi ito kayang bayaran ng pamilya Zimmer. Ngumiti si Brent. CEO Zimmer, mayroon kang hindi naintindihan. Wala itong kinalaman sa trapiko. Alam mo rin ang tungkol sa malaking shot kahapon. Ngayon, kami, ang pamilyang Silva, ay nagdaos ng isang pulong lalo na para sa malaking shot na ito. Sa makatuwid, nahuli na ako, lahat, mangyaring maging maingat. Sinabi ni Brent sa isang ngiti. Sa pagsasalita nito, ang pamilya Zimmer ay lubos na walang pagtutol. Narinig ko na ang malaking shot ay nagpunta sa welcome party kagabi. Nakakalungkot, si Brent ay nagbuntong hininga. Ang buong pamilya Zimmer ay sumulyap kay Harvey habang nakikinig sa mga salitang iyon, ano ang isang mahusay na pagkakataon. Gayunpaman, ito ay lahat nasira ng basura na ito. Kabanata 455. Alam ni Senior Zimmer na walang silbi upang aliwin si Harvey York sa puntong ito. Bumuntong hininga siya at pagkatapos ay bumulong. Young Master Silva, hindi ko alam kung saan nagmula ang malaking shot na ito. Gusto ko talagang malaman ang higit pa tungkol sa kanya. Sinabi ni Brent Silva sa palagay ko, ang pamilya Silva ay nalaman din ang tungkol sa malaking shot sa pamamagitan ng maraming koneksyon. Maaaring hindi mo ito paniwalaan kahit nasabihin ko ito. Sinasabing siya ang tunay na tagapagmana ng Yorks. Siya ay si Prince York na pinamunuan ng York sa kaluwalhatian 3 taon na ang nakalilipas. Gayunpaman, si Prince York ay nasa retreat para sa 3 taon. Ang kanyang malakas na pagbabalik sa oras na ito ay lampas sa ating inaasahan. Ngayon, maraming tao ang nakikipagtagpo upang salubungin si Prince York ng personal. Sa pagsasalita kung saan, nagpunta ako sa parehong unibersidad ni Prince York. Ilang beses ko siyang nakilala. Nakuha ko rin ang kanyang impormasyon at kontak. Dapat makipagkita ako kay Prince York kung makakakuha ako ng pagkakataon. Kung si Prince York ay handang umabot at suportahan kayo, ang pamilyang Zimmer ay maaaring maging isang first class na pamilya. Mas naging kasiya siya si Brent noong siya ay nabanggit ito. Prince York ng Yorks bumalik ngayon. Siya ang nangungunang figure at lumampas sa kasalukuyang sikat na 4 ng Yorks.
Ito ay pinaniniwalaan na maaaring siya ay tumaas sa tuktok na circle ng bansa H, na hindi may larawan ng mga tao ng bakod. Kung hindi, sa kanyang pagbabalik sa oras na ito ay hindi magiging sanhi ng tulad ng isang pandamdam. Oh my gosh! Kamangha-manghang iyon. Hindi ko naisip iyon na alam ng batang Master Silva ang gayong pagkatao. Ang Prince York ay dapat na tunay na kahanga-hangang sa pagdinig na iyong mga salita. Dapat mong inirerekomenda kami kay Prince York, kung ikaw ay magkaroon ng pagkakataon, iyang Master Silva. Ang grupo ng mga tao ay tila baliw sa ngayon, lahat sila ay nakatingin kay Brent sa paghanga. Sa sandaling ito, tiyak na si Senior Zimmer ay humanga din. Natuwa siya kay Brent, hindi ba magiging maganda kung si Brent ay maaaring maging apo-in-law niya? Parehong si Simon at ang kanyang asawa ay labis na nagkasalungat dito sandali. Nag-isip sila at inilaan upang gumawa ng isang ideological na intervention mamaya. Ang gayong mabuting manugang ay hindi dapat na ma-miss. Nakaramdam din si Mandy na nagkasalungat. Ang Brent ang magiging pinakamahusay na kandidato upang maging asawa niya kung siya ay nag-iisa pa rin, ngunit siya ay kasal na. Tila ang kapalaran ay wala sa kanyang mga kamay. Gayunpaman, naniniwala siya na mula pa sa pamilyang Zimmer. Napakaganda ng platform ngayon, basta si Harvey at magtrabaho ng husto, maaari siyang lumaki hanggang sa paggawa na maging proud siya. Sa gitna ng karamihan, nais ni Harvey na matawa sa pakikinig sa mga sinabi ni Brent. Kailangan niyang aminin na ang brat na ito, si Brent ay medyo may kakayahan, alam na siya ay bumalik. Bukod dito, ang brat na ito ay nagawang makipag-usap tungkol sa kanyang alamat ng casual. Gayunpaman, ang taong ito ay naging master din ng pagmamalaki na hindi nangangailangan ng anumang mga plano. Ang kanyang kakayahang ilagay sa mga hangin ay tiyak na kahanga-hanga. Hindi mapigil ang magtanong ni Harvey, sinabi mo ba yun kilala mo si Prince York? Tiyak na alam ni Brent ang live-in son-in-law na ito. Siya ay sinabi na may kalahating ngiti sa kanyang mukha sa sandaling ito. Oo, mayroon kaming ilang mga bakas na magkasama. Anong mali? Tumawa si Harvey. Kung gayon bakit hindi kita kilala? Ha? Natigilan si Brent, natigilan din ang iba. Ano ang ibig sabihin ng basura na ito? Nasimangot si Brent at sinabi, ipinapahiwatig mo ba na ikaw ang nagbabalik na si Prince York? Ngumiti si Harvey. Oo, ako si Prince York na iyong nabanggit, Harvey York. Ngunit hindi kita nakilala. Hahaha. Ang bawat tao ay sumabog sa pagtawa sa susunod na sandali. Lalo na si Brent, tumatawa siya ng gusto kaya siya ay nawala ang kanyang pag-iingat. Kahit na ang Senior Zimmer, na una ay nagagalit, din nagsimulang tumawa sa sandaling ito. Nakita niya ang mga clown na may kamalayan ngunit mayroong hindi kailanman nakita tulad ng isang hangal na clown. Clown. Isang tunay na clown. Bakit hindi niya nakita na sobrang bobo ni Harvey tulad ng isang malawak? Talagang ginawa niya ang mga tao na walang pagsasalita. Si Queen Zimmer ay bahagyang ngumiti sa sandaling ito. Mandy, tiyak na ang iyong live-in na asawa ay kawili-wili. Sinabi ba niya na siya ay si Prince York para lamang mailigtas ang kanyang karangalan? Alam mo ba kung sino si Prince York? Ang dating tagapagmana ng York sa Southlight. Ang taong namamahala sa $150 bilyong. Ang negosyo ay hindi may larawan ng kayamanan, at tumaas sa tuktok na circle ng bansa H. Pagdaragdag ng lahat ng ito ng magkasama, siya ay tulad ng isang maalamat na figure. Paano siya magiging isang talunan? Hahaha. Maraming salamat sa